Alam mo, hindi ko alam kung bakit hanggang ngayon, kapag naaalala ko siya, parang bumabalik pa rin yung pakiramdam na hindi ko maipaliwanag. Pero sige, simulan ko sa pinakaordinaryong paraan. Ako si Leah, marketing assistant lang sa isang publishing company sa Quezon City. Yung trabaho na parang okay naman, pero araw-araw pareho. Gising, commute, kape, laptop, uwi, repeat. Wala masyadong nangyayari sa buhay ko noon na worth ikwento. Hanggang isang araw, may dumating. Si Miguel. First day niya sa office, honestly, wala akong impression agad. Hindi siya yung tipong papansin. Hindi rin yung friendly agad. Parang, dumating lang siya, then trabaho agad. Naalala ko pa nga nilapitan niya ako tapos sabi niya lang, "Leah, right?" Sabi ko, "Oo." Tapos ang sagot niya lang, "Okay, let's keep things efficient." Walang smile, walang small talk. Diretso agad sa trabaho. And I remember thinking, ganito pala to ka-strict. Pero ang weird. Usually pag ganun yung tao, iiwasan mo, di ba? Pero siya, hindi ko alam bakit, napapansin ko pa rin. Yung way niya magtrabaho, sobrang focused. Parang hindi siya napapagod kahit halatang pagod na siya. Yung tipong nakatitig siya sa screen, tapos parang may iniisip siyang mabigat, pero hindi niya sinasabi. May ganun siyang vibe na parang ang daming laman sa isip niya, pero walang lumalabas. May isang araw, nagka-work debate kami. Typical office thing lang naman dapat. Sabi niya sa akin, hindi aligned yan sa brief. Sabi ko naman, pero mas effective siya based sa audience behavior. Tumingin siya sa akin tapos sabi niya, "Opinion mo yan." Sabi ko, "Hindi. Data yan." Biglang tumahimik. Tapos tinitigan niya ako. Akala ko papagalitan na ako. Pero bigla siyang bumuntong hininga. Tapos, sabi niya, "Ang hirap mong kausap." Ako naman, hindi ko napigilan, "Mas mahirap ka." Doon ako nagulat. Kasi imbes na mainis siya, tumawa siya. Konti lang. Yung tipong hindi pa sure kung tatawa ba talaga o hindi. Pero nakita ko. At parang doon nagsimula. Hindi ko alam kung anong tawag doon, pero after nun, napapansin ko na siya more. Hindi dahil gusto ko siya agad ha. More like, curious ako. Kasi may mga tao talaga na pag nakilala mo, parang gusto mong basahin yung kung anong meron sa kanila. Si Miguel ganun. Tahimik sa pantry. Laging mag-isa kumain. Minsan, nakatitig lang sa kape niya na parang may iniisip na hindi niya masolve. Isang hapon, nilapitan ko siya. Sabi ko, "Hindi ka pa uuwi?" Sagot niya lang, "Mas tahimik dito." Sabi ko, "Sa office?" Tumingin siya sa akin. Tapos, sabi niya, "Sa isip ko." Alam mo yung moment na hindi ka agad makasagot kasi parang biglang nagiging serious yung usapan? Ganon. Kaya sabi ko na lang, "Hindi ba nakakapagod?" Tapos tumingin siya ulit sa akin, tapos sagot niya, "Mas nakakapagod yung hindi mo mapatigil yung sariling isip mo." Hindi ko na alam isasagot ko, kaya ngumiti na lang ako kahit medyo awkward. Pero sa loob ko, parang biglang, gusto ko siyang intindihin. Then dumating si Kara. Bagong employee, masigla. Laging may energy,
Yung tipong kahit pagod ka na parang siya hindi pa. And honestly, mabilis siyang naging close kay Miguel. Too fast. Parang ilang araw lang, may comfort na agad. Minsan sabay silang kumakain. Minsan may tawanan sa pantry. Minsan may inside jokes na ako. Wala akong alam. And honestly, hindi ko ma-explain bakit, pero doon ko unang naramdaman yung bigat. Hindi pa selos. Pero parang may konting kurot. Yung tipong napapaisip ka na, pwede palang may ibang taong ganun kadali niyang ka-close. One night, nag-overtime kami. Ako at siya lang sa buong floor. Tahimik talaga. Yung aircon lang at keyboard sounds. Bigla niyang sinabi, "Lia!" Sabi ko, "Bakit?" Tapos sabi niya, "Bakit parang hindi ka nauubusan ng pasensya sa akin?" Natigilan ako. Sabi ko, "Hindi ka naman ganun kahirap pakisamahan." Tumingin siya sa akin. Tapos, sabi niya, "Hindi mo pa ako kilala." Alam mo yung feeling na dapat sagutin mo, pero hindi mo alam kung safe ba yung sagot mo? Ganun ako. Kaya sabi ko, "Siguro." Pero deep inside, alam ko, unti-unti ko na siyang nakikilala kahit hindi niya pa alam. May mga araw after nun, weird na. Parang mas madalas kaming magtama ng tingin. Mas humahaba yung katahimikan. Parang may gustong sabihin pero hindi lumalabas. Hanggang isang araw, habang naglalakad kami sa hallway, bigla niyang sinabi, "Lia." Sabi ko, Tapos, sabi niya, "Mas madali kang kausap kaysa ibang tao." Doon ako tumigil sa paglakad. Kasi hindi ko alam kung compliment ba yon o hindi. Tiningnan ko siya. At for the first time, hindi siya umiwas. Hindi pa namin alam kung ano kami, hindi pa namin pinapangalanan. Pero alam mong may nangyayari na, kahit ayaw mo pang aminin. Yung tipong wala pang label, pero ramdam mo na. At kung babalikan ko ngayon, doon pala nagsimula yung lahat ng hindi ko nakontrolado. Hindi mabilis, hindi dramatic, pero dahan-dahan. Yung klase ng dahan-dahan na delikado pala. Hindi ko alam kung paano nangyari, pero mula sa pagiging simpleng katrabaho, unti-unti siyang naging bahagi ng araw ko. Si Miguel. Hindi na siya kasing distant tulad noon. Pero hindi rin siya friendly. Parang lagi lang siyang nasa gitna. Hindi lumalapit, hindi rin lumalayo. At ako, hindi ko rin namamalayan na hinahanap ko na kung nasaan siya sa office. Kung nandito ba siya? Kung umalis na ba siya? Kung may mali ba sa kanya? Nagsimula sa overtime. Palagi kaming natitira. Tahimik lang. Ilaw ng monitors, tunog ng aircon. Keyboard clicks. Walang kailangan sabihin, pero hindi rin mabigat ang katahimikan. Parang sanay na kami sa presensya ng isa't isa. Isang gabi, hindi niya inaasahang nagsalita siya. "Hindi ka pa uuwi." Hindi tanong, parang obserbasyon lang. Tumigil ako sandali. "May tinatapos pa." Tumango siya, hindi na nagsalita ulit, pero nanatili siya. May mga sandaling magtutugma ang tingin namin. Saglit lang. Tapos iiwas agad. Parang pareho naming alam na may nangyayari, pero pareho ring ayaw pangalanan. Si Kara dumating sa gitna ng lahat. Masigla, magaan kasama.
mabilis naging malapit kay Miguel. Minsan naririnig ko silang nag-uusap. Minsan may maikling tawa. Minsan wala akong maintindihan sa sarili ko kung bakit biglang bumibigat ang dibdib ko kapag nakikita ko sila. Hindi pa selos, pero hindi na rin walang pakialam. Isang gabi, naiwan kaming dalawa sa office. Tahimik, walang ibang tao. Naupo siya sa kabilang mesa, bahagyang nakasandal. Pagod ang mukha. Ako naman, kunwari busy sa laptop. Pero pareho kaming hindi gumagalaw. "Pagod ka?" Bigla niyang sabi. Hindi ako agad sumagot. "Konti." Tumango siya. Pareho? Tapos katahimikan ulit. Pero hindi na yung dating katahimikan na walang laman. Parang may nakasabit na hindi masabi. Maya-maya, tumingin siya sa akin. Hindi ako umiwas, saglit lang. Tapos pareho kaming tumingin sa ibang direksyon. "Lia," hindi ko siya agad sinagot. "Bakit?" Walang kasunod agad. Parang nag-isip siya kung itutuloy pa ba. Tapos umiling lang. Wala. Pero hindi wala yon. Ramdam ko. May mga araw na ganun na lang kami. Kaunti ang salita. Mas maraming tingin na hindi tumatagal. Mas maraming sandaling parang may gustong sabihin pero pinipigilan. Minsan, nasa pantry siya mag-isa. Hawak ang kape. Nakatingin lang. Parang malayo ang isip. Lumapit ako minsan. Tumigil lang sa tabi niya. Hindi ako nagsalita. Hindi rin siya. "Umuulan pala," sabi ko lang. Walang follow-up, pero hindi kami umalis agad. May mga ganong sandali na hindi na kailangang punuin ng salita. Sapat na yung magkasama kayo sa katahimikan. Hanggang isang gabi, habang naglalakad kami sa hallway, bigla niyang sinabi, mahina lang, "Bakit parang laging nandito ka?" Natigilan ako. "Trabaho lang." Umiling siya. Hindi na. Hindi ko sinagot. Kasi hindi ko rin alam kung totoo pa ba yung sagot na iyon. May katahimikan ulit. Mas mabigat ngayon. Parang may pagitan na malapit nang masira. "Hindi ka ba napapagod?" Tanong ko. Huminto siya sandali. "Sa alin?" Hindi ako agad sumagot. "Sa ganito." Tumingin siya sa akin. Matagal. Tapos umiling lang. "Hindi ko rin alam kung ano to." Dun ko naramdaman. Pareho kaming walang sagot. Pero pareho rin kaming hindi umaalis. At kahit walang malinaw na salita, alam naming pareho na may nagbabago na. Tahimik. Dahan-dahan. Pero hindi na pwedeng balewalain. Hindi namin kailangang sabihin kung ano na kami para maramdaman na may nagbago. Sa una, akala ko normal lang. Yung mas madalas na tahimik. Yung mas maingat magsalita. Yung tipong bago ka mag-type ng message, binabasa mo muna sa isip mo kung tama ba. Pero habang tumatagal, napansin ko na lang, hindi na siya normal. Isang gabi, umuwi ako sa bahay na pagod lang dapat. Pero parang may bitbit akong hindi ko maintindihan. Nasa sala si Mama. Tahimik. Hindi galit. Hindi rin masaya. Yung klase ng tahimik na alam mong may alam na siya bago ka pa magsalita. "Lia," sabi niya. Hindi ako agad umimik. Kasi minsan, kapag tinawag ka sa ganong tono, alam mong hindi simpleng tanong ang kasunod. "Yung katrabaho mo?" Tumigil ako.
Si Miguel agad pumasok sa isip ko, kahit hindi pa niya binabanggit ang pangalan. Si Miguel. Dunaan mo na, ako napahinto. Anong meron sa inyo? Simple lang yung tanong. Pero biglang naging mabigat sa dibdib ko. Wala, sabi ko agad. Masyadong mabilis. Masyadong automatic. Pero hindi tumingin si Mama sa akin na parang naniwala. Tinitigan niya lang ako. Matagal. Parang hinuhubaran niya yung sagot ko hanggang sa totoo. Hindi siya para sa'yo. Doon ako biglang natahimik. Hindi dahil hindi ko narinig, kundi dahil parang alam ko na kung saan patungo to. Ma, hindi ko alam kung anong susunod na sasabihin ko. Hindi mo pa nakikita lahat ng kailangan mong makita tungkol sa kanya. Dagdag niya. Hindi lahat ng taong mabait sa'yo ay para sa'yo. Hindi ako sumagot. Kasi sa totoo lang, hindi ko rin alam kung kailan naging mabait lang si Miguel sa isip nila. Para sa akin, hindi lang siya basta ganun. Pero hindi ko rin maipaliwanag kung ano siya. Kinagabihan, hindi ako mapakali. Nakatingin lang ako sa phone ko. May pangalan niya doon. Hindi ko tinext. Hindi ko rin binura. Parang kahit anong gawin ko, nandun pa rin siya sa isip ko. Kinabukasan sa office, nakita ko siya agad. Si Miguel. Tahimik. Nakafocus sa trabaho. Parang walang nangyari sa mundo niya. Pero sa akin, meron. Okay ka lang? Tanong niya biglaan. Isang tanong lang. Pero parang tinamaan lahat ng iniisip ko. Tumango ako. Okay lang. Hindi ako tumingin sa kanya. Napansin niya. Hindi siya umalis agad. Nandun lang siya sa gilid ng desk ko. Tahimik. Parang hinihintay niyang bumalik ako sa dati. Pero hindi ko alam kung paano. Lumipas ang mga araw. Mas naging mabigat sa pagitan namin. Hindi dahil may nangyaring masama, kundi dahil may mga bagay na hindi na namin maikilos tulad ng dati. Hanggang isang gabi, naiwan ulit kami sa office. Kami na lang. Tahimik. May problema ba? Tanong niya. Hindi ako agad sumagot. Wala. Mabilis ulit. Automatic ulit. Umiling siya. Hindi yan totoo. Mapahinga ako ng malalim, parang biglang napagod yung loob ko. Hindi pwede to, sabi ko sa wakas. Natigilan siya. Hindi agad nagsalita. Parang sinisigurado niya kung tama ba ang narinig niya. Anong hindi pwede? Hindi ko siya tiningnan. Kasi alam kong kapag ginawa ko yon, hindi ko na masasabi ng buo, hindi ka gusto ng pamilya ko. Sandaling katahimikan. Mas mabigat kaysa sa ingay ng buong office. Isang salita lang niya. Pero parang doon bumagsak yung pagitan namin. Hindi mo ba ako ipaglalaban? Tanong niya. Mahina lang. Walang galit. Pero ramdam mo yung bigat ng tanong. Hindi ako sumagot agad. Kasi sa totoo lang, hindi ko alam kung may laban ba akong kaya. Hindi ganun kadali, sabi ko. Tumango siya, pero hindi siya umalis. Hindi naman kailangang madali, sagot niya. Doon ako natigilan, kasi parang sa unang pagkakataon, hindi siya natakot sa sitwasyon. Pero ako yung biglang hindi sigurado. Kinabukasan, ramdam ko na yung distansya. Hindi malayo, pero hindi na rin malapit.
Yung gitna na hindi mo alam kung tatawid ka pa ba o hihinto ka na lang. Si Miguel, ramdam niya rin. Pero hindi na niya pinipilit. Hindi na siya humahabol sa katahimikan ko. Parang tinatanggap na niya na may pagitan na. At doon mas sumakit. Kasi mas madali pala kapag may umaabot, kaysa sa kapag may umaatras ng tahimik. Hanggang sa isang araw, nakita ko si Kara ulit na kasama siya. Mas natural ngayon. Mas magaan. Mas parang walang mabigat sa pagitan nila. At ako yung tahimik lang na nakatingin. Hindi dahil wala akong pakialam, kundi dahil unti-unti, hindi ko na alam kung saan ako lulugar. Isang gabi, nagkita kami sa hallway. Tahimik. "Lia?" Huminto ako. Hindi ako sumagot agad kasi alam ko, kahit isang salita, may mababago. "Hindi mo na ba kaya?" Tanong niya. Hindi ako agad sumagot kasi totoo, hindi ko alam. "Hindi ko alam," sagot ko sa wakas. Tumango siya. Tapos, sa unang pagkakataon, hindi na siya humabol. At dun ko na-realize, hindi lang pamilya ko ang humihila sa akin palayo. Hindi lang si Kara, kundi lahat ng bagay na hindi namin kayang ipaglaban ng sabay. At kami, nasa gitna. Tahimik. Unti-unting nauupos. Hindi ko alam kung kailan eksaktong nagsimulang gumalaw palayo ang lahat. Basta isang araw, parang may ibang hangin na sa pagitan namin ni Miguel. Hindi malamig, hindi mainit. Yung tipong hangin na ramdam mong may kulang. Pero hindi mo matukoy kung ano. Mas tahimik siya kaysa dati. Mas maingat ako kaysa dati. At sa gitna ng katahimikan na iyon, dumating si Jade. Company event iyon. Maraming tao, maraming ilaw, maraming ingay na pilit nagpapanggap na masaya ang gabi. Hindi ko siya agad napansin. Pero siya yung tipo ng presensya na kahit hindi mo pa tinitignan ng direkta, nararamdaman mo na agad. At nung nakita ko siya sa tabi ni Miguel, parang may biglang huminto sa loob ko. Hindi dahil may ginagawa silang mali, kundi dahil parang may koneksyon na ako na hindi ko pa nauunawaan. Ngumiti siya sa akin na parang walang bigat. Magaan. Natural. Parang matagal na niyang alam kung sino ako kahit ngayon lang kami nagkaharap. At si Miguel na dati ay tahimik lang sa lahat. Iba ang katahimikan niya kapag nasa tabi niya si Jade. Hindi masaya, hindi rin malungkot. Basta familiar. Hindi ko kailangang tanungin pa kung sino siya. Alam ko agad na may nakaraan. Yung klase ng nakaraan na hindi basta nabubura kahit pilitin. Kinagabihan, pauwi na kami, tahimik sa biyahe. Mas madilim sa loob ng sasakyan kaysa sa labas. At doon ko naramdaman yung bigat na hindi ko pa kayang pangalanan. Hindi ako nagsalita agad. Hindi rin siya. Hanggang sa hindi ko na kinaya yung katahimikan sa loob ko. Hindi ko alam kung bakit siya, pero yun ang lumabas. Yung tanong na matagal ko na palang bitbit. Si Jade. Huminto ang sasakyan sa stoplight. Tahimik pa rin siya. Walang agad na sagot. Parang doon niya lang inaalam kung gaano karami ang dapat niyang sabihin. Ang sagot niya, simple lang. Matagal na. Pero hindi iyon simpleng matagal na. Iba ang bigat noon. Yung klaseng matagal na may laman na hindi pa tapos.
Sa mga sumunod na araw, mas naging malinaw ang lahat kahit walang sinasabi. Si Jade, mas madalas nandyan. Minsan may tawanan sila ni Miguel na hindi ko maabot. Minsan may tinginan na parang may sariling mundo. At kahit ayaw kong pansinin, nakikita ko, lagi. Hindi ako selosa sa simula. Hindi pa. Mas masakit lang sa akin yung hindi ko maintindihan kung saan ako nakatayo. Hanggang sa nagsimula akong magbago. Hindi dahil gusto ko, kundi dahil hindi ko na alam paano manatili sa gitna ng hindi malinaw. Mas naging tahimik ako. Mas naging maingat. Mas naging malayo. At si Miguel, napapansin niya. Pero hindi niya pinipilit. Parang natututo siyang tumingin mula sa distansya. At sa bawat araw na hindi niya ako hinahabol, mas lalo akong bumabagsak sa isip ko. Hanggang isang gabi, naiwan kaming dalawa sa office. Tahimik na naman. Pero ngayon, ibang klase na yung tahimik. Hindi na ito comfort. Parang tension na lang. May mga bagay na hindi na kayang itago sa pagitan namin. Hindi dahil may sinabi, kundi dahil matagal nang nararamdaman. Hindi ko na kinaya. Lumabas na lang. Yung pangalan niya, si Jade. Tahimik siya. Hindi agad sumagot. At sa katahimikan niyang iyon, mas maraming sagot kaysa sa salita. Sa wakas, sinabi niya na lang na siya yung unang minahal niya ng seryoso. Yung hindi natapos ng maayos. Yung hindi naayos kahit gusto sana. Hindi ako sumagot agad kasi biglang nag-iba yung bigat ng lahat. Hindi na ito tungkol sa selos lang, kundi tungkol sa kung may espasyo ba talaga ako sa buhay niya. Doon ko siya unang tiningnan nang hindi bilang katrabaho. Hindi bilang taong unti-unti kong minahal, kundi bilang taong may parte na hindi ako ang unang nakahawak. Lumipas ang mga araw, mas lumala ang pagitan namin. Hindi dahil nag-away kami palagi, kundi dahil sa mga bagay na hindi na namin kayang ayusin sa simpleng katahimikan. Si Jade, nandyan pa rin. At sa bawat presence niya, mas lumiliit yung espasyo ko sa pagitan nila. O baka pakiramdam ko lang. Isang gabi, nakita ko silang magkasama ulit. Hindi masaya, hindi rin malungkot. Basta magaan. At sa unang pagkakataon, hindi ako lumapit. Hindi dahil ayoko, kundi dahil parang wala na akong lugar. Kinabukasan, nagbago ang lahat ng hindi namin sinasabi. Hindi na siya tulad dati. Hindi na rin ako. Parang pareho naming tinatanggap na may linya na unti-unting gumuguhit sa pagitan namin. Hanggang isang gabi, sinabi ko na lang, hindi kaya. Hindi siya sumagot agad. Hindi dahil hindi niya alam ang sasabihin, kundi dahil alam niya. Hindi ako hinabol. Hindi rin niya pinigilan. At doon ko naintindihan kung gaano kabigat kapag walang sigawan, walang eksena, pero may nagtatapos. Lumabas ako ng office na parang normal lang. Pero sa loob ko, parang may humiwalay na hindi ko na mababalik. At sa huling tingin ko sa kanya, hindi siya galit, hindi siya masaya. Basta tahimik. Parang pareho kaming nauubos sa mga bagay na hindi namin kayang ipaglaban ng sabay. Pagkatapos ng gabing umalis ako, hindi agad nagbago ang mundo. Pareho pa rin ang ilaw sa opisina. Pareho pa rin ang tunog ng keyboard. Pareho pa rin ang mga taong abala sa sarili nilang buhay. Pero sa pagitan namin ni Miguel,
May isang bagay na tahimik na namatay. Hindi siya sumigaw. Hindi rin ako. Basta, bigla na lang nawala yung tayo na hindi naman namin kailanman pinangalanan. Sa mga sumunod na araw, naging maayos kami sa panlabas. Magalang, propesyonal. Parang walang nangyari. Pero bawat good morning, may bigat. Bawat saglit na magtutugma ang tingin, may iniwasan agad. Parang pareho naming alam na kapag tumagal pa ang isang segundo, babalik lahat ng sakit na pilit naming nililibing. Si Jade, unti-unting nawala. Hindi dahil may closure, kundi dahil natapos na lang siya sa gitna ng kwento na hindi na kailangang ipagpatuloy. Pero kahit wala na siya, naiwan pa rin yung bakas. Yung mga tanong na hindi nasagot. Yung mga tingin na hindi ko dapat nakita. Yung mga sagot na hindi ko dapat narinig. Isang gabi, naiwan ako sa office. Hindi dahil sa trabaho, kundi dahil hindi ko pa kayang umuwi. Parang mas madaling manatili sa lugar kung saan may ingay, kaysa sa bahay na sobrang tahimik. Hindi ko inaasahan na darating siya, si Miguel. Tumigil siya sa may pintuan ng floor. Parang hindi sigurado kung may karapatan pa ba siyang pumasok. Lia, isang salita lang. Pero sa loob ko, parang bumagsak lahat ng pinipilit kong buuin ulit. Hindi ako agad sumagot, kasi alam ko, kapag sumagot ako, may matatapos na naman. Bakit ka nandito? Tanong ko sa wakas. Umupo siya sa kabilang mesa, hindi malapit, hindi malayo. Yung distansya na parang sinadya para hindi na kami masaktan. Pero mas masakit pala. Hindi ko rin alam, sagot niya. Tahimik. Matagal. Yung klase ng katahimikan na hindi na komportable. Hindi na rin normal. Parang lahat ng hindi namin nasabi, nandun na sa pagitan namin. Hindi ko sinadyang gawin ganito, sabi niya. Mahina. Pagod. Hindi ako sumagot agad, kasi sa totoo lang, hindi ko rin alam kung kailan kami nagsimulang mawala. Pero naging ganito pa rin, sagot ko. Tumango siya. Walang depensa, walang paliwanag. Parang tinanggap na rin niya na wala nang aayusin pa. Doon ko naramdaman yung pinakamasakit. Hindi yung pag-alis niya, kundi yung hindi na niya ako hinahabol. Lia, sabi niya ulit. Hindi ko siya tinignan agad. Bakit? Hindi siya agad sumagot. Parang hinahanap niya sa sarili niya kung may matitira pa ba siyang sasabihin. Salamat, sabi niya sa wakas. Natigilan ako. Para saan? Sa panahong hindi ko kinailangang magpanggap. Tahimik. Gusto kong sabihin na ganun din ako. Na sa kanya lang ako naging totoo. Na sa kanya ko lang naramdaman yung hindi ko maipaliwanag. Pero hindi ko nasabi. Kasi minsan, kapag sinabihan mo pa, mas masakit kapag wala nang kasunod. Tumayo siya, dahan-dahan. Parang bawat galaw, may paalam na hindi sinasabi ng diretso. Bago siya umalis, tumingin siya sa akin. Matagal, hindi para humingi ng kahit ano, kundi parang tinitingnan lang kung may natira pa ba sa amin. Hindi ako ngumiti. Hindi rin siya. Tapos, umalis siya. At doon ko naintindihan. Minsan, ang pinakamasakit na pagkawala ay yung hindi mo namalayan
na tapos na pala. Lumipas ang mga araw. Mas naging normal ang lahat sa paningin ng iba. Pero sa akin, hindi. May mga umagang gigising ako na parang wala lang. Pero sa gitna ng araw, bigla ko siyang maaalala. Yung tahimik niyang presensya. Yung mga tingin na hindi kailanman naging salita. Yung mga sandaling akala ko may patutunguhan. Hindi siya naging maling tao. Hindi rin ako. Basta sa panahon na nagtagpo kami. Minahal namin ang isa't isa sa abot ng kaya namin. Pero hindi kami sabay. Hindi kami pareho ng timing. Hindi kami pareho ng laban. Hindi kami pareho ng mundo. Isang araw, nakita ko siya mula sa malayo. Abala siya. Tahimik pa rin. Parang wala akong naging bahagi sa kanya. Ngumiti ako. Hindi dahil masaya, kundi dahil sa wakas, hindi na masakit yung alaala. Basta, mabigat na lang. Pag-uwi ko ng gabing iyon, umiyak ako. Hindi malakas, hindi dramatic, basta tahimik. Yung klase ng iyak na hindi na humihingi ng balik. At bago ako nakatulog, isang bagay lang ang naiwan sa isip ko. Hindi lahat ng pagmamahal kailangang magtapos sa pagkapit. Minsan, ang pinakamalalim na pagmamahal ay yung natutunan mong bitawan kahit mahal mo pa rin. Sobrang dami kong realizations sa nangyari sa amin ni Miguel. Na ang pagmamahal pala, hindi lang tungkol sa kung gaano kalalim ang nararamdaman mo, kundi kung gaano mo rin kayang harapin ang realidad na hindi lahat ng pagmamahal ay may tamang ending. Na kahit gaano mo kamahal ang isang tao, kung ang mundo nyo ay hindi nagtutugma, kung may mga taong laging hahatak sa inyo palayo, kung may nakaraan na hindi pa tapos, at kung may mga takot na hindi kayang sabihin, unti-unting mabubuo ang distansya kahit walang umaalis. Natuto akong hindi lahat ng tayo ay kailangang ipaglaban hanggang dulo. Minsan, may mga tayo na dumadaan lang para turuan ka kung paano magmahal ng totoo at kung paano rin masaktan ng totoo. Natuto rin ako na ang katahimikan sa pagitan ng dalawang tao hindi palaging kapayapaan. Minsan, doon pala nagsisimula ang paglayo. At higit sa lahat, natuto akong ang pinakamasakit na pagkawala ay hindi yung may nagpaalam, kundi yung pareho kayong nanatili, pero unti-unti na palang hindi na kayo pareho ng patutunguhan. Sobrang dami kong realizations na hindi lahat ng pagmamahal ay kailangang ipilit, hindi lahat ng sakit ay kailangang ayusin agad. At hindi lahat ng taong minahal mo ay mananatili. Pero may iiwan silang aral na habang buhay mong dadalhin.